Malawang yung ano, malawang yung land area siguro. Okay, yung pupuntahan ho natin ay si Danny ay isang nurse na OFW. Tapos napanood po niya yung episode natin kay Tita Jackie Culio, yung nagtatanim ng watermelon doon sa Aklan. So na-inspire po siya at nag-decide siya na umuwi na. Matagal na ho natin siyang subscriber at nanonood sa agribusiness. Siya po ay tumawag para madalaw natin siya dito at para i-share din yung kanyang experience sa farming. Alamin natin ano ng status nung farming business ni Danny. And sa mga ano po, subscriber po na agribusiness, message na lang po ako kung gusto nyong madalaw namin kayo para i-share nyo rin yung experience ninyo sa ating community. Hindi kaya malalim to? Hindi pa. Ha? Asa na kaya? Ito na ba yan? Hindi pa po. Dumiretso pa. Dumiretso pa? Naku, ba't parang pasikip na ng pasikip yung kalsada? Ha? Ay! Ay! Basta kuya. Kuya! Natabi lang siya. Ay, ito ako. Hindi ko naman yung nakita ko kasi nilib eh. Pinakamotor naman dapat hindi. Sige ba? Di ba ako sasabit? Di ako sasabit? Hindi. Balik niyo po ng konti. Sige po, diretso lang po. Okay, thank you ha. Sige po. Lalim yata yung bata. Sige. Yan mo na kuya. Diyan tayo doon sa bahay na yan. Malamang. Yung sinasabi yung mangga, di ba? Buti matigas yung mga kalsada, no? Parang dulo talaga sila rin, no? Siya yan. Danny, Pasensya na po, sir. Alam ko na po kung sasabihin nyo. Ano po? masigip pala. Opo. Sige, nababa tayo. Basta po kayo. Ayos naman. Pasensya na po sa daan. Hindi pa po kasi nakasikaso ng mga tao kasi busy kami. Oo. Sa tambak po talaga nagkaipon-ipon. Ayos lang. Ay, nagsasalubong siya. Opo, mabait po. Lagi ka rito, Dan? Okay, hindi po ako makalis kasi parang Dito ka na rin, ano, tumitira? Hello. paminsan-minsan po. Taga Bulacan po talaga ako, Malolos. Hindi ko po maiwan mga tao kasi gusto ko rin po nakamonitor po ako sa farm. Lupa mo to? Ano po, yung iba Rent po, ka? rent, yung iba, sanla. Yung iba po, Sanla. ano. Mhm. Mm. Actually, bago-bago pa lang din po ako dito. Nakauwi ko lang po eh. Mga 1 month Kailan pa ka lang dumating? din po. Nung July 17 po, ganun. Ibig sabihin, naka-plano na po ito talaga. Oo. Kaya mabilis ang naging proseso. Kasi nung nasa abroad pa lang po ako, naka-set up na lahat ng ano. Una muna, paghahanap po muna ng ano, ng area. Nakauting ko kung Nueva Ecija. Naghanap ka talaga? Dito ko saan po ka ba galing? Sa Riyadh po. Sa Riyadh. Oo. Opo. Nurse ka doon, di ba? Opo, registered nurse po ako. Mm. Sa US military base po ako na-assign. Sa Okay. Riyadh. Parang kung isipin, parang napakalayo. Napunta sa farming. Mm-mm. Mas Opo. for good ka na dito. Siguro po, sana. Sa laki ng Opo. investment.
Ilan ang tao mo rito? Nasa 30 na po yata. Ito, mahigit. Anong ginagawa nila? Kaya lang, 30 mahigit, pero yung daan, hindi pa maasikaso. Ilang Pagod din hektarya po to? kayo. Nasa 20 mahigit din po ito eh. 20? Sabay-sabay mong tinamnan. Opo. Talagang Sabay-sabay mabilis ba? yung proseso po talaga. Kahit maraming tao po dito nagulat na ganun kabilis yung kararating ko lang dito sa Pilipinas. Tapos, ngayon, gumagapang na yung yung mga melon. Sabay-sabay yan? Yung Hindi 20? po sabay-sabay kasi. Ilang katulad ano po mga yan, pagitan? meron pa po akong papunla. Tapos nung last week po, meron akong patanim. Tapos nung last 2 weeks, parang linggo-linggo po, nagpapatanim po ako. Linggo-linggo. Opo. Ito po yung pinaka-nauna bali. Ilang edad Gumagawa na to? pa lang po kami ng kubo dito. Nagtatanim na kayo? Nagpapunla na kagad ako para maandaw na po siya. Tapos hanggang sa makumpleto yung tao, yun po. Aggressive ha. Yun nga po sabi ng iba, fighter daw. Kasi di rin basta-basta po ang puhunan talaga. Lalo po ngayon, hindi season ng tag-ulan. Maraming risk. Oh. Sabi ko po, lakas ng loob lang. Oo. Tsaka pinag-aralan ko naman po bago ako pinasok. Mm. Kaya alam ko na kakayanin. Kasi lahat po halos nung melon dito nasira. Bumagsak po talaga. Nakita ko naman, nag-survey naman po ako sa lugar. Nakakita ko naman po yung mga mali nila. Kaya tinuloy ko. Yun po yung tinama ko, yung mga mali nila. Matrabaho po talaga. Ayan. Tapos ito yung magiging Oo. saglit lang. Pang-clip po siya ng bagging ng vine. Ginagamit nila pang-clip po. Direct 28 lang pala siya eh. 28 ka lang? Millennial farmer. Wow. Opo. Kaya pala aggressive. Sa totoo Kaya lang, kaya po ako napunta dito kasi yung lolo ko, talagang magsasaka. Mga tatay ko, mga tsuhin ko. Parang sa mga pinsan ko, wala na eh. Kumbaga sa generation namin ngayon, Ikaw na lang. parang walang magpapatuloy kung hindi ko papasukin. Pero may sarili kayong lupa. Opo, meron po. Hanggang tatanim pa po tatay ko. Sa aming magkakapatid, ako lang din po ang nahilig dito. Kasi bago po ako mag-abroad, talagang bata pa lang ako. Ako kasama ng tatay ko sa farming. Saan kayo natutulog? Di pa na? Diyan po sa... pagkano mo iuwi din po, kaya lang po, hindi ko po kasi maiwan eh. Parang hindi po ako mapakali pag nasa Bulacan. Kasi yung isip ko parang andito siya. So itong area na to, 20 hectares. Opo. Ito po galing sa Saudi to, baka hindi po kayo makapaniwala sir. Ellen? Ito po. Ito? Opo, yung binipo na to galing sa Saudi. Oh. Sabi nila hindi daw po tutubo, galing lang po sa pinagkainan ko. Pero, bakit tumubo? Yan po yung mga malalaking galing sa Middle East. Kasi iba po ang klima dun sir, di ba? Tsaka dito. Yan si Sir Waldo po. Yung Hello. technician po dito. Ah, Technician okay. po namin dito. Ng Agway. I see. Agway Company. May asawa ka na, Dan? Opo sir. Ilan anak mo? 2 na po yung anak ko sir. Andito sila? Nauna po umuwi yung misis ko po 1 year ago. Na-aid lang po ng 1 year. Tapos sumunod na po ako kasi parang mayroon pa malayo sa pamilya. 2 na rin po yung anak ko. Hindi ko po maiwan. Nasa Bulacan sila ngayon? Opo. Hindi pa po sila nakakapunta dito. Oh? Kahit isa sa pamilya ko po. Gusto ko po sana isurprise sila pag may bunga na. Kasi baka mamaya hindi ko mapagbunga pero... Ito sa lahat yan? Opo, lahat po yan. Yan po yung panununod ko po. Kumbaga hindi naman po talaga siya sabay-sabay. Kasi sunod-sunod po ang nangyari. Iba kasi, advice sa akin, magsimula lang daw po muna sa maliit. Kasi ganun daw po talaga sa negosyo. Magsimula sa maliit hanggang sa palakihin. Ako po, iba po yung naging prinsipyo ko. Magsimula sa malaki. Malugi man po sa, halimbawa, malugi man po sa 5 hektarya. Halimbawa, sa 15 hectares. Hindi naman panalo. Hindi pa rin po lugi. Panalo pa din po. Doon sa 2 hectares, kung mag-start ka po sa 2 hectares, tapos malugi po kayo ng bagyo, hindi na kayo makakabawi. Yun po yung naging prinsipyo ko dito, kaya maluwang kagad. Kahit first time. May harvest na po kami dito by October 3. Harvest na. Opo, first harvest namin.
Sana po Naghanap ka na makalusot. ng ano mo, market mo. Wala pong problema sa market, sir. Dami nagkakagulo pong buyer. Sabi po nila, mga nakausap ko, baka isang buyer lang daw po makakuha dito lahat. Kasi, Sinong kausap mo? singit po kasi. Sino kausap mo? Si Mang Larry po, si Boss Larry. Kung kilala niyo po yun. Dari maliklik, tagan mapanigigan daba. Opo. Saan siya nagdadala? Sa Q-Mart po, tapos sa mga mall. May mga patanim din po yun, 100 hectares. Pero mga nasira nga po. Gaya nga po nasabi ko, parang ako lang po yata yung makakapagpalusot. Kasi maraming nasira po. Kaya yung mga buyer, marami na po umiikot. Kasi wala silang makitang gantong melon na patanim. Dati pinapanood ko lang po kayo, sir, sa YouTube. Alala niyo po, sir, si Helen Culio po. Si Miss Helen Culio. Yun po nag-inspirasyon ko. Si Yung taga-Aklan po yun, Tita no? Helen at saka Opo. si Jackie, iisa lang po yan. Opo, si Miss Jackie. Tapos yung Jackie Farm niya. Napanood mo yon. Opo. Ang kanya 70 hectares. Ayun. Opo. All year round. All year round. Tuloy-tuloy Hindi siya po. tumitigil. Continuous. Aklan. Aklan. Sa Aklan kasi, wala namang nagtatanim ng melon doon. Bihira, puro pakwan sa Aklan. Puro ano. Parang number 1 na sa So ito melon to. Opo, halos puro melon Sweet po. flavor. Ang pakwan lang po, itong lugar po na yan, puro pakwan Sir, po. ito yung brilliant mo, yung kabila doon. Ito din. Anong buto tsaka yung to, brilliant? Brilliant. Sinong... Nunyo seeds po. okay, ng, Nunyo. Okay. Taiwan. Oo, Nunyo. Tapos sweet melon, yung gawi po doon. Mga 3 hectares. Tapos yung nakapunla po dito, yung para po dito sa ano din po, brilliant din po. Honeydew. So kakaiba si si Danny. Ano siya, aggressive na na farmer. Well, kanya-kanyang mindset kasi yan. Opo. Kung ano yung mindset mo. Sometimes kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang nangyayari kasi. Opo, totoo po yun. Oo. 20 hectares, first time niya magtanim. Pag ito, kumita ka, impressive talaga. Hindi ko po iniisip yung negative na hindi kikita. Hindi mo iniisip. Opo, kasi pag iniisip mo yun, parang bababa yung yung pagiging fighting spirit baka mo eh. manghinaan ka. Opo. Gaano Positibo lang po ako, sir. kalaki Dan ang investment mo rito? 6 digits na po. Ano yung 6 digits? Oh. Million? Opo, million na po. Kasi sa 1 hectare po, nag-average po ng 170 to 200. 200,000. Opo. Sa 1 hectare. 200,000 times 20. Sa melon po talaga, mas malaki po ang puhunan. Kesa sa 4 million. 4 million? kesa po sa pakwan. Yung kasama na doon yung mga rentals mo, hindi pa. Ganun Kasama po na ang lahat. nagiging average po sa lahat. Kasama na. Kasi malaki din po ang, lalo na po kapag galing sa simula. Kasi bibili ka po ng mga makina, pang-spray. Pero sa mga Oo. susunod po na pagtatanim, maliit na lang po yun. Liliit. Kasi kagaya po nitong plastic, pwede po natin ulitin to hanggang 2 to 3 times. Kaya sa susunod, ang magiging halos na full budget ko na lang po ay sa mga tao, sa binhi. Bumubelo pa ako, speechless pa ako. May bunga no. May Ayun, bunga na? nakakakita na ako. Asan? Ito po. Yung unang bunga? Wait lang. Dalawa. Nauna dyan, sir. Ayun, medyo malaki yan. Ito pa. Meron na din pong Karamihan talaga yung brilliant nagsisimula. sa Sabi daw po nila, 1 month na lang. Oo. Yun daw po yun, harvest na daw po. Anong management niyan? Parang kagaya rin sa pakwan, tatanggalin mo yung unang bunga. Hindi po sir. Marami Ano? marami po nagiging bunga daw po niyan eh. So hindi lang, sunod-sunod tuloy-tuloy po. lang. Mm. Hanggang sa maibigay lang po yung pangangailangan talaga, tatagal yung buhay ng melon. Sa pakwan, mas maliit po yung puhunan. Mas maliit. Mas maliit kaysa sa melon. Kasi yung binhi pa lang po, yun ang Malaya. malaking pagkakaiba. Mas mahal po yung binhi ng melon. Gusto po itanim talaga dito ng mga tao ko
pakuan po talaga. Pakwan. Lalo yung seminis kasi halos puro po dito, tinatanim po seminis. Okay. Ako naman po, naisip ko, binaliktad ko. Mm. Kinontra ko po yung mga tao kasi sabi nila halos lahat daw dito po seminis, nasanay sila sa seminis. Mm-mm. Ganito ginawa ko po. Dahil lahat dito po seminis, pag nagtanim ako ng melon kahit gaano kaluwang, hindi ako magkaproblema po sa buyer. Mm-mm. Kasi ako lang po yung magkakaroon ng patanim na melon. Mhm. Tsaka ayaw din po nilang ito itanim ko kasi first time, baka daw po hindi daw po ako makalusot kasi halos lahat po nung nagtanim dito, karamihan mga veterano pa. Hindi Talagang nakalusot. nasira po talaga. Oo. Nalusaw. Yung mga tao mo, taga dito, sa lugar. Opo, Pampanga. Na mga 15 years, 20 years, 25 years na po silang may experience dito sa paghahalaman. Paano ka naghanap ng lupa? Yun po yung Paano hinanap parang Diyos din po ang yung nagbigay nito nagturo Kasi umikot po akong Nueva Ecija, Tarlac, nakarating po Kuya po, Gimba, Hanggang Muñoz. Kuya po? Opo, dito sa gawing San Ildefonso. Oo. Kasi ang number one po talagang hanapin mo yung lupa, yung area. Mm. Yung klase po ng lupa na to, ito po talaga yung hinahanap ko. Sa totoo lang, marami pong lupa. Kung pagdating sa paghahanap lang ng lupa, marami sa Nueva Ecija. Mm-mm. Kaya lang, iba po kasi yung lupa po dun. Mm. Ang kailangan po kasi nitong melon, tsaka pakwan, sandilong. Sandilong. Mabuhangin po siya. Tingnan niyo po, Mm-mm. may halo siyang May buhangin. halong buhangin. May ilog ba rito? Ba't may buhangin? Parang yung pagputok po ng pinatubo. Yung Pinatubo pagputok daw ng po yung pinatubo. bundok. Pag Oo. po hindi maulap, kita po dyan yung pinatubo. Mm. Kaya hindi po ito nagkakatubig sir pagka umulan. Diretso po siya sa ilalim. Mm-mm. Kaya hindi po nagkakaputik. Anong irrigation mo? Deep well sir. Deep well. Teka, anong gagawin dito? Yung pang ganun sa, Ginagawa po nilang pang-clip sir sa Pang-clip sa... vine po. Oo. Sa vine tsaka dito po sa plastic mulch. Sa plastic mulch. Yun nga po sir, Yan. parang di po kayo maniniwala na ang layo nung naging sa profession ko. Nursing ang profession, pero ang puso ko talaga, farming. Ang ano bang experience ng tatay mo at lolo mo? Maganda ba ang experience nila sa farming? Yun nga po sir, negative. Negative? Opo, O, yun bakit? ang gusto ko pong i-improve. Okay. Kaya gusto kong Oo. pasukin po ito. Kasi Oo. dahil ako po kasama din nila, Gusto mo marami po patunayan? nakikitang mali na gusto kong itama pagdating ako ng panahon. Okay. Kasi, doon po kami sa Bulacan, Mm-mm. bihira po, wala po nagtatanim ng melon tsaka pakwan po doon. Oo. Palay, mangga. Oo. Ang mango industry sa atin, bagsak na po Bagsak. talaga. Maging sa palay, Oo. bagsak po talaga. Oo. Kumbaga, ang pagsasaka sa palay, parang formality na lang po Masabi lang, tuloy mo kasi kailangan. Iba yung mindset ni Danny. Kasi kadalasan, kaya yung mga anak ayaw magtuloy mag-farming kasi yung experience ng tatay, lolo, hindi maganda. Kaya yung anak ayaw. Pero siya, kahit negative yung experience ng tatay at lolo niya, gusto niyang ituloy. Kasi gusto niyang i-cure o itama yung mga pagkakamali nila kung bakit hindi sila kumikita. Opo. Okay. Dan, ano yung number one na pagkakamali ng airpods mo at saka lolo mo? Number one po talaga, katulad po niyan. Kasi nasanay po sila sa palay. Palay. Opo. Okay. So yung crop, Opo. dapat ang ipoproduce mo? Number one. Hindi naman po dapat tanggalin talaga sa atin yung palay kasi number one din po talaga yan. Kaya lang po, gaya po ng sabi ko po, parang naging formality na lang. Pagdating sa income, dumadaing po talaga mga magsasaka ngayon sa palay. Okay. Kagaya po ngayon, magkano po ang presyo ng palay? 12, 13. Mas mahal pa po ang pagkain ng itik. Sa totoo lang. Batid nyo naman po na ang fertilizer ngayon, tumaas ng 400 pesos kada sako. So yun, so sabi mo nga, yung palay, problema ngayon, hindi kumikita. Opo, gaya rin po ng mga na-interview nyo po dito sa gawing San Ildefonso. Mm-mm. Yung napanood ko po yun.
Sabi nila, ano na, kulang na lang, ibenta na nila kasi Yung katabi palay. na nila Ay, yung bypass. lupa. Opo. Ang mahal na po ng value ng lupa Ng doon. lupa, oo. Okay. So, ang lolo mo at tatay mo, palay ang tinatanim Opo. dati. Tsaka sa pagmamangga po sila. At saka na linya. pumamangga. Parehas, ano yan, Opo. no? Kaya lang, Matindi matagal yung ng problema. panahon nang hindi kumikita. Oo. So, nung sabi mo, magpa-farming ka, ang inisip mo, high value. Opo, kasi ito, nag-search po ako ng mga high value crops. Mm. Hanggang sa nakakapanood po ako sa YouTube, Mm-mm. nakikita ko sa Facebook, Mm-mm. iba po pa talaga kita ng pagmemelon at pakwan Okay. na malayong malayo sa kitaan ng palay. Mm-mm. Sa nga po, sa pagpapalay, kahit meron kang 10 hektaryang palay, Mm. baka sa pagmemelon, mas malaki pa kikitain ng 1 hektaryang melon. Kesa Sa sa 10 hektaryang hektaryang palay. Mhm. Kasi sa palay po, sa 1 hektarya, Mm. maswerte na, kumita ka po ng 25,000, 30,000 sa isang crop. Mm. Ilang taong ka sa Saudi? Ano po, 4 to 5 years po. Hmm? 4 to 5 years lang po. 4 to Opo, 5 opo, years mga lang. 5 years. Opo. Okay. So, ilang taong kang nagtrabaho? Bale, mula graduate ka. Parang Ilang taon lang? po eh. Siguro mga 6 years pa lang 6 po years siguro. lang. Opo, 6 to 7, ganun po. Okay. Nung nag-umpisa kang magtrabaho, Kasi sa totoo lang po sir, dapat hindi pa ako makakapag-abroad muna eh. Dapat po, pumasok na ako sa farming kagad eh. agad. Opo. Gusto mo nung Nung pagka-graduate mo? pagka-graduate pa lang po ng nurse. Oh. Kasi, nasa dialysis po ako noon. Mm. 3 months ako, walang sahod po ang nurse noon. Kasi yun dito sa Pilipinas, Volunteer lang nag-umpisa po ka, nun. volunteer. Oo. Opo, parang hindi ko matanggap. Oo. 4 na taon ko pong nag-aral. Oo. Tapos, sa trabaho, walang sahod. Mm. Kaya huminto po ako noon. Mm. Parang nabanggit ko sa parents ko, Mm. papasok ako sa farming. Mag-farming ka na lang. Kaso, Mm. parang di po kami nagkasundo. Mm. Kasi, ang katuwiran po nila, pinag-aaral ako. Mm. Kaya daw po ako pinag-aaral para gamitin ko yung pinag-aaralan ko. Oo. Sa totoo lang, may punto naman din po sila. Mm. Kaya lang, practical na lang din po kasi yung mindset ko nun eh. Mm. Dahil, maganda nga po natapos mo. Mm. Kaya lang, parang dito sa Pilipinas, iba po trato ng nursing profession nung panahon po na yon. Okay. Tsaka, gusto rin po ng tatay ko talaga, ayaw na ako pumasok sa farming dito. Mm. Kasi, alam lang din niya po niya ang hirap at Okay. yung Yung dinanas niya. Opo, Yung experience niya, ayaw niyang maranasan mo. opo, kaya kami pinag-aaral. Oo. Ngayon, pumunta ka ng Saudi. Opo, At sabi mo, 5 taon lang. opo. Kasi, Bumalik ka ng Pilipinas. Anong sabi na airpods mo? parang di rin po nila matanggap kasi maganda na po yung trabaho ko dun eh. Oo. Ako naman po ang magdidesisyon ng buhay ko po. Oo. Kasi, andun nga po ako sa abroad, di ka naman po masaya. Mm. Maganda nga po yung trabaho mo, wala kang So, ginagawa. hindi ka masaya doon sa Hindi ka trabaho masaya. mo? Hindi po ako masaya. Parang Bakit ka nag-nursing? Oh, Ba't ka nag-nursing? para lang po ibig sabihin, kasi inaano po nila na Malaki iba pa rin sweldo. po yung may titulo. Kumbaga, yun po ang advantage ko na kahit nakabisado ko sa farming, Mm. iba pa rin po yung may titulo. Bakit nursing ang kinuha mo? Ba't hindi ibang kurso? Nung panahon po na yun, parang, kasi puro kami magkakapatid, puro po nasa medical field. Nasa medical Opo, field. dalawang ate ko po, nurse din. Oo. Yung isa pong kapatid ko, nagdo-doktor. Mm. Parang, hindi na rin po ako lumayo sa linya po nila. Mm. Okay. So, all in all, ilang buwan ka pa lang dito sa farming venture mo? 1 buwan pa lang po Isang talaga buwan. mahigit. Okay. Ikwento mo nga, paano mo nagawa yung ganito kalawak na 20 hectares, may tanim ka na, 1 buwan ka pa lang dumating, nag-quarantine ka pa. Opo. Paano mo nagawa yan? Parang di ko rin po maipaliwanag sir eh. Kahit yung mga tao po talaga dito, di rin po makapaniwala eh. Mm. Lagi nagtatanong din po sila sa mga tao ko, Mm. sino ba kayan? Parang ang bilis ng pangyayari.
Mm. Kasi nung pumunta po kami dito, puro damo po yan eh. Parang suguhan po ng So, nung kalabaw. dumating ka, pinuntahan mo kaagad to? Hindi po. Nag-ano po muna ako, nag-search muna ng area. Kasi yun yung number 1. Kaya Ilan nga lugar po, ang pinuntahan mo? nakauting po ako sa San Ildefonso, Nueva Ecija, Tarlac. Oh. Marami po akong nakikita mga lupa, mga nakakausap na tao. Mm. Pero, yung class type po ng lupa na hinahanap ko, hindi ko po nakita sa mga lugar na Yung yun. hinahanap mo base sa research mo? Kung Opo. anong best na lupa para Opo. sa Number 1 po yan. melon? Lalo po ngayong rainy season. Oo. Hindi po basta-basta lupa lang yung makapagtanim ka lang ng pakwan, melon, makakalusot na. Mm-mm. Dito po sa lupa na nahanap ko na ganitong klase, kahit po umulan, kahit 3 bagyo po yung dumaan, hindi po talaga magkakatubig dito. So, anong nangyari? Paano mo nagawa yun? Paano ka naghanap ng lupa? Eh, sinasabi mo, 1 month ka pa lang dito. Eh, yung tanim mo, hindi 1 buwan na yata ito mahigit. Opo, 1 buwan na po to. O, paano Ganito po nangyari yun? ginawa ko noon. Mm. Nung dumating po ako dito, Mm. may mga tao na po na dating nagtanim dito, Mm. bumagsak po sila eh. Mm. Wala silang inani, nalugi din. Mm. So, binitawan na yung lupa, tapos yung mga tao, kinuha ko po. Kinuha mo. Opo. Sabi Tapos? ko po dun sa yung meron pong isang tao dito na pinagkakatiwalaan ko, siya po yung ulo na hawak nung maraming tao na yon, Mm. para hindi po ako magkaproblema na ako pa yung rerekta sa bawat tao. Mm. Yun lang po yung kausap ko na yun. Mm-mm. Pinaliwanag ko po sa Manager kanya mo, yung kumbaga. sistema ng gagawin natin dito. Oo. Kasi gusto ko po may proseso eh. Oh. So, si manager mo, nagtatrabaho na sila habang wala ka pa? Hindi po. Sineta po namin, nagbibigay po ako ng date. Ito, kailangan, mabuo muna yung mga tao na kailangan natin. Isa-isahin natin. Kasi ang tinatanong ko yung paano mo nagawa, Opo. 'di ba, in short period of time. So day 1, ano yung day 1? Dumating ka. Opo. Day yung one. tao po muna ang hinanap ko po. Naghanap ka ng tao. Opo. So pati yung manager mo, hindi mo kakilala rin 'yon. Hindi rin po. Hindi mo rin kakilala. Okay. So nung naghanap ka ng manager mo, ilang days na 'yon? Nagbigay lang po ako ng 1 day to 2 days. Sabi ko, kailangan na natin, mapapunta mo na dito yung mga tao natin. So, kailan mo nakita si manager mo? Nung Pagdating first mo. day po namin, nung first day po na pag-search ko ng lupa na to, sir. Oh, Magkasabay po sila, minute ko po sila, kasi sila din po yung nagtatrabaho po Dati. dito sa lupa. so Opo. kung sino yung nagtatrabaho dati dito, siya Yun na din rin po ang yung kinuha kinuha mong ko. tao. Hindi ka na naghanap Hindi ng na iba. po. Okay, Kaya mabilis automatic lang po. na. Okay. So, sa dami ng sinearch mong lugar, pang ilan ito? Siguro po, 4-5 po. Pang-4, 5. Opo. O di ilang araw na yan nung dumating ka? Mabilis lang din po eh. Mga, 1 linggo na yun. Wala po akong pahinga nung pagka-uwi ko, sir. O pagdating mo, day 1, anong unang ginawa mo? Nung pag dito po, o sa... Hindi, yung buong galing ka ng Saudi. Opo. O day 1. Kinabukasan po nun, sir. Hindi ka nag-quarantine? Nag-quarantine na po ako sa hotel po ng 10 days. Ng 10 days. O Opo. di may 10 days ka na. Opo. 10 days, pagdating mo. Paglabas mo, trabaho ka agad. Opo, nagpunta na po ako sa San Ildefonso muna. Naghanap ka na. Opo, tapos Nueva Ecija, Oh, Tarlac, Tarlac. tapos Dito? na po. So ilang araw na yan? 4 na araw na yan. Opo, mga ganun. Okay, so nakaubos ka na ng 4 na araw. Tapos, right there and then, nung nakita mo to, ito yung pang-4 na pinuntahan mo. Opo, sir. Right there and then, nung nakita mo itong pang-4, grab mo na. Opo. Kasi, malayo pa lang po ako, sir. Ay, ito na po kako yung hinahanap ko. Naramdaman mo na Opo, ito na yon. Ito na po kako yung hinahanap ko ng Hinahanap lupa. mo. Na Okay. kailangan po kasi mabuhangin, sir. So, ibig Number sabihin, nung nasa Saudi ka pa, kausap mo na lahat ng mga taong yan. Hindi pa po. Hindi pa rin. Ngayon ko lang po sila talaga na-meet. Nung time na yon, nung Paano mo pagkadating ko nalaman dito. itong mga lugar na to? Pinakilala, humingi po ako ng tulong po sa pinsan ko na taga Candaba, Pampanga. So, siya yung initial Opo. na naghanap. Siya po talaga yung kinausap ko kasi meron po siyang talyer Oo. dito sa Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, mga hawak po niya. Oo. Marami po So, siyang- yan, naghanap yan habang nandun ka sa Saudi? Habang hindi nasa po. Saudi ka? Dito lang Hindi po rin, talaga. nung nagka-quarantine ka na? Opo, hindi, dito lang po talaga nung andito na po kasi tinawagan ko lang po nung nasa Cabanatuan, Nueva Ecija po ako. Sabi ko, nakakailang ikot na ako. Sabi ko po sa pinsan ko, nakakailang ikot na ako. Wala akong makitang lupa na hinahanap ko.
baka kung matulungan niyo po ako kung makahanap nung Kaya nga, pasensya ka na, sir. ano ako gusto ko yung detalye. Opo. So, natapos ka mag-quarantine. So, after quarantine, day 1. Opo. Okay. Day 1, lumarga ka kaagad. Opo. Wala kang mahanap. Opo. Then, nagpasaklolo ka doon sa kamag-anak mo. Yung pang day 3 po, doon ako nagpasaklolo. Pang day 3. Opo. Yung pang Ang day 3 tinuro po, niya, eto na. eto na po yun. Ito na. Okay. Tapos, punta ka dito, pang day 4, Minute po namin yung tao, tao at tsaka saka yung may-ari. lugar. Opo, tsaka Ah. yung sila, yung mga tao ko po, si Robin. Oo. Kasi yung katiwala ko, siya po yung naghanap na din po ng mga tao. Okay. Kagad. Nagkasundo na po Nung kami nun. araw na yun. Opo. Nung Sabi araw ko, na yun, close mo yung deal dito sa lupa. kinabukasan, binayaran ko na din po itong mga lupa na to. Pagbalik ko po na yun. Ibang klase. Tapos, Oh. sabi ko, bigyan mo ako isang araw, kumpletuhin mo ka yung mga tao, magpupunla na tayo. So, Number ilang 1. tao ang hinanap niya on the spot? 20 po nun. 20. Ganadar niya yung 20. Nakuha niya yung Nakuha 20. po niya nun. Yung araw na yun. Kaya hanga din po ako dun sa katiwala ko kasi hindi niya po ako binibigo eh. Nasusunod niya kung ano yung sabihin ko eh. Okay, that's day 4. Day Opo. 5, binayaran mo na tong lupa. Opo. Day 5. Tapos, Ano nang sumunod nangyayari? Naggumagawa sila ng kubo dyan, nagpupunla na po kami. Agad. Para bumibilang na po ng araw. So, wala pang nakalaan prep. Wala pa po. Nagsisidling ka na. Opo, ganun kabilis. Okay. Tapos nung day 6 na yan. Tama ba? Day Opo. 6 na yan. Nagsidling ka na. Day 6. Oh. Tapos, kailan ka nag-land prep? Habang pagkatapos po no, nagpapa-stable na po ako dito, nagpapamakina na po ako. Tapos, sabay-sabay na po trabaho nun. Sa totoo, habagat pa po nun eh. Oh. Umuulan pa po nun eh. Oh. Parang hinaharang pa po ako ng katiwala ko Na na wag muna. wag muna kasi Ah. masama ang panahon, umuulan. Ganyan. Sabi ko, magsasaka ka ako tayo. Umulan, umaraw. Alam natin na kailangan sa bukid. Okay. Walang pinipiling panahon. So, ilang araw ka nag-land prep? Mga ano po, sandali lang din po eh. Kasi nung una po nun, puro makina pa lang po yung gumagawa. Mm. Yung rotovator, stable, Mm-mm. sabay-sabay po nun. Nakita ko po yung trabaho nila, napakabilis. Oo. Kasi po pala, mga veterano na po pala Talagang sila. gumagawa na sila. 20 years, 25 Oo. years. So, yung Sa kubo, larangan na to. ilang araw ginawa yung kubo? Mga 3 days, 4 days lang po yan eh. 3 days, Pero 4 days. may gumagawa na dito sa land prep At the nun. same time, Opo. nagla-land prep. Hinahati yung tao na. Ilang hektarya out of 20 hectares ang linan prep mo kaagad? Bali, kasi pinamakin ako na po lahat eh. Lahat yung 20 hectares? Sabay-sabay. Kasi para po mabulok na yung... Grabe. Para po mabulok na yung damo. Okay. So, pinamakina mo lang. Opo, Kailan pinamakin ka ako lang po siya. naggawa ng mga plot at naglagay ng mga itong mulching? Pang ilang araw na yan? 2 days lang po no, nung pagkamakina po, 2 days lang. Yun na, Naglagay nagsimula ka na po nun. Ilang hektarya ang linagyan mo ng Ito po, bali 3, mulching? 6, mga 6 na hektarya po yung una. Okay, 6 hectares kaagad. Pang ilang days na tayo nun? Ilang days na? Mga, 7 or 8? 10 days na? opo. 10 days. Hindi, opo, 10 days na po na mula pagkadating ko dito. So 10 days from the time na unang dumating si Danny dito at kinuha niya yung lupa, renet niya yung lupa, 10 days, nakamulch na. Ano nang status ng seedling mo by that time? Mga ano na po yun, bali 4 days na po siguro po nun. Ah, Tapos 5 days. 5 days po, after 5 days, nag-seedling po ulit ako. second batch na yun. po yun. Okay. Yung unang seedling mo, gaano kadami ang matatamnan nun? Yung unang batch ng seedling? Ano po, 4 hectares po bali. 4 hectares. So, eksakto para doon sa, Opo. minulch mo kaagad. Opo, And then, nagtanim ka kaagad opo. ng second batch. Second batch po, hindi pa po natatanim yung first batch. Ibig Hindi sabihin, ka pa nasa nakapag-transplant. Hindi pa po. Nandun pa siya sa Seedling tray. tray. Yes po. Nagtanim ka na ng next batch ng seedling. Opo. And then, ano ka ulit? Anong sumunod? Ilang hektarya yung... Ano po yun? Pang 3 hectares po. Ulit.
Another 3 hectares nilagyan mo ng mulching. Opo. So that's 7 na. 7 hectares na. Ilang days na tayo, Justin? Sa 11. 11 days. Ang bilis. Tapos, kailan ka nag-transplant? Pang ilang araw na yan? Sa ano po, sa seedling tree po, ano lang, 10 days lang po. Transplant ka Transplant na. Ang bilis. 10 days lang. Hindi ba mamamatay yun? Hindi Sobrang po. late. 10 to 12 days po ang normal. Pero 10 days po, pinatransplant ko na po. Pinatransplant mo na. Opo. Nag-survive. Nag-survive po halos lahat. Kasi meron naman pong panghulip na tinatawag. Panghulip. Oh. So ilang Opo. percent yung nag-survive? Ilang percent yung hinulip mo? Maliit lang po, sir. Sobrang Mga liit. 2% lang po Insignificant siguro. Kasi talaga. po, sir, konti lang po yung mortality niya. Kasi yung first application ng pataba po, sa totoo lang, doon po nagkakaroon ng problema ng mortality. Kasi yung Kung mali. normally na ginagamit po ng mga magsasaka is yung urea. Doon siya doon po na nalulusaw yung ugat. Nalulusaw. Yun po, hindi po ako gumamit nun. Dan, di 11 days na tayo. 11 days, Justin, 7 hectares. May Okay? binisit. Opo. Kailan mo tinapos i-mulch lahat yung 20 hectares? Anong day na yon nung natapos mo nalagyan lahat? Di ko na po, sir, ma-estimate. Pero po, sunod-sunod po kasi talaga Sunod-sunod na talaga yon. May nagpa-plastic mulch, may nagpupunla, may nagtatanim. Okay. Sabay-sabay po kasi yung naging trabaho, sir. Okay. So all in all, 'di ba na-develop mo na yung 20 hectares na tamnan na lahat? Tama ba? Opo, sir. Lahat Hindi pa po, sir. Ito na po yung last batch. Ito ang last batch. Opo, last batch na po yan. Okay, yan yung last batch. Ilang hektarya yung last batch na yan? 2.5 po, sir. Yan na yung huli. Yan na po yung last batch. So, Meron pa po kasi kaming area 2, sir. Kasama po yun sa 20 hectares. May area to pa. Opo, yung area 2 po na yun, Oh. nakatanim na din po kami. Tapos na rin yan. First application na din po kami ng fertilizer doon. Okay. So area 1 and area 2, 20 hectares, ang natitira na lang natatamnan 2 hectares, 2.5 hectares. 2.5 Ito yan. na Yan lang na po yung yan. last batch. Opo, nakapunla na din po yan, sir. Nakapunla na rin. Opo. At ilang days ka na mula nung unang araw na dumating ka rito? Mga 1 month po. Exacto, Mahigit. 30 days. 1 month mahigit po, sir. Mga 40 days? Opo, mga ganun po, sir. 40 Kasi days. ito pong halaman natin, sir, ang age po nito, 1 month kahapon. Ang melon daw po, 2 months lang, harvest na. 60 days. Grabe, 40 days ha. In 40 days, literally yung 20 hectares, halos natamnan na lahat. Yung 2.5 lang ang natitira in 40 days. Tapos, yung unang naitanim, may bunga na, Opo. na maliit. Opo. Yung unang-unang stage ng bunga. Opo, sir. Pa po ako nakakuha, sir, mga 6 hectares po dito sa kabila po. Yung Additional na naman yan. tinatamnan po nila ngayon. Nagtatanim na po Anong sila. tinatanim? Kalabasa naman po, sir. 6 hectares. Opo. Sabay-sabay po yun. Wala pong Gaano kadami pera by mo, batch po yun. Dan? Gaano kadami pera mo? Parang nauwi po dito lahat. Inubos mo? Ubos na yung pera mo? Hindi pa naman po, sir. Kasi pag naubos, hindi na po ako makakapagpatuloy. Naka-estimate naman po, sir. Kaya naman po siguro. Grabe. Sugal po talaga, sir. Iba. Pero, Iba inano ka, ko naman Danny. po dun. Binaliktad ko po kasi, parang nagsimula ako sa maluwang. Speechless ho tayo. Pati yung manonood dito, magugulat ho sa move ni Dan. Puntahan nga natin yan, Dan. Anong ginagawa nila Dan? Nag-ano po sila, nagkiklip po ng bagging, ng Sige nga, vine tingnan po. nga natin paano ginagawa yan. Tapos doon naman po, kaya po sabay-sabay ang trabaho, sir. Kagaya po no, nagkiklip po sila ng vine. Doon naman po, nagpa-plastic mulch po. Tapos doon, gumagawa sila ng bank clip. Merong mga taong kumukuha ng kawayan, merong nagtatanim ng kalabasa. Sabay-sabay po, sir. Kaya hindi ka na uwi sa bahay nyo. Dito ka Pag na po lang. ako umuwi, sir, di po ako mapakali sa amin. Kasi yung isip ko, andito dito lumilipad. Dan, ikaw tanungin ko. Opo, sir. Ano ang gusto mong title ng video na to? Anong gusto mong title? Parang hindi ko na po, sir. Trabaho po yata, sir. Mahina po ako sa ganyan.
tanungin niyo na lang po ako, sir, sa pagsasaka, pero Ah, yung title, di ko na po alam. hindi mo maano. Okay, sige, sige. Isipan natin. Sa gantong stage po, sir, Mm. ligtas na po daw sa ano, Ligtas na siya. sa yung tinatawag nila na sakit na pamamarako. Ah, Na yun okay. yung naging sakit ng... Ito mga stage ito. Opo. Ito yung, ilang araw tong halaman na to? Bali, 1 month po siya 1 month. kahapon. Ito yung 30 days. Opo. Dan, maiba tayo. Yung Opo, sir. kausap mo ng buyer, kumusta? Sigurado yon? Ay, sa totoo lang, ang nagpayaman po doon yung mga tao ko po. Dati pong yung mga tao ko po na yan, galing Siya po ang buyer na. Hindi po, galing po sila doon. Sa kanila po nagtanim, mga 15 years, 20 years. Ah, sa kanya nagtanim. Oh. Yung Bakit buyer po kasi umalis na sila sa buyer na yon? Ba't umalis sila? Merong mga personal na ano pong issue na po eh. Oh, Hindi tapos, ko na po babanggitin, sir. okay, tapos siya ang bibili Opo, sir. na, Kasi kung magpatanim po yun talaga, sir, daang hektarya. oo nga, Mas pero, big time po yun, sir. pero, oo nga, big time nga siya. Bakit ka nga ganun katiwala na kukunin niya yung harvest mo? Kulang pa nga po yun, sir, kasi Sabi niya, Kasi kulang? po, sir, nagsusupply sila sa mga mall. May quota po sila. Pag po hindi nakapasok sila sa quota, Oo. may fine sila na Kaya nga, 200,000. so anong usapan nyo? Anong usapan nyo? Anong assurance na kukunin niya ito? Sa buyer po, sir, sa totoo lang, kahit hindi po yun ang kumuha eh. Marami na pong buyer ang O umiikot po, sino sir. yung iba? Sino yung ibang kausap mo? Sila, sir, Ambet po dito, mga taga Pampanga po, andito po talaga Okay. mga malalaking So nga, buyer. ano nga assurance mo? Okay, Opo, madaming sir. buyer, diba? Kasi ang buyer mag-iikot yan. Opo, sir. Ang buyer maghahanap yan. Opo. Okay, kung sino yung pinakamaganda ang may bibigay na Bidding po. produce at deal, Mhm. doon siya kukuha. Opo, Ngayon, sir. ano ang assurance mo na yung mga kausap mo, kukunin talaga yung produce mo? Yung quality po, sir, na kailangan makapagpalabas po ako ng quality. Kasi po, pag nakapagpalabas ka po ng quality, sir, talagang pagkakaguluhan po nila. Pagkakaguluhan Ang nila. isa pong assurance ko po, sir, ako lang po yung may patanim po ngayon ng melon Okay. sa lugar na to. Sa lugar na to? Kahit po sa ibang lugar, sir. Kahit po sa ibang lugar kasi nag-survey na din po ako. Like anong lugar? Like Pangasinan, Tarlac, Isabela, Yung Nueva Ecija. sa Visayas, sa Mindanao. Hindi po kasi, sir, nagtatanim ng melon itong Visayas tsaka Mindanao. Karamihan po dito sa Visayas, sir, like Aklan, Antique, Iloilo, halos puro Pakuan po. Sure ka doon? Opo, sir, kasi Sure ka sa ang... information mo? Yes po, sir, kasi nag-survey din po ako nung nanonood po ako ng YouTube. Meron din po statistics na number 1 na producers ng Pakuan at melon. Ang melon po talaga, Pampanga. Pampanga. Number 1. Nasa At dito sa national. Pampanga, walang nagtanim ngayon. Marami po nagtanim, kaso po nasira. Nasira lahat. Opo, sir. Ikaw lang yung nakaligtas. Opo. Okay. So, confident ka na bibilhin nila to? Pag-aagawan nila to? Confident ka pag-aagawan nila to? 100% po talaga, sir. Okay. Sila na po mismo, sir, nagsasabi. At hindi lang po, marami pong mga farmers na nagtatanim nito. Oh, Ang nagsasabi na ako lang po talaga ang may patanim ngayon. Pakuan po ang madami, sir. Dito po sa lugar, hindi na po kayo lalayo. Dito lang po sa lugar na to. Halos makakakita ka na. puro seminis po, puro pakuan. From the start, alam mo na walang nagtanim? Nag-survey din po ako kasama po yun sa tinrabaho ko sa pagsisearch po ng area. Yung pagsisurvey po. Kung sino at saan Yes nagtanim At ng yung melon. mga bumagsak po, yung mga nasira, sinearch ko din po yan. In-interview ko din po sila kung bakit mga nasira. Okay. Ano ang mga naging So, dahilan. ang sinasabi mo, kaya ka nagtanim ka agad-agad kasi nasira yung mga Opo, melon nila. makakasingit po ako doon. Yun yung tinatawag po na singit. Okay. Alam mo na sisingit ka. Opo. Kasi Okay. panahon po noon, nung habagat, Ah. doon sila mga nasira nung sunod-sunod po na ulan. Kaya sabi ko sa kay Robin, sa katiwala ko, Tanim ka agad. kapulahin natin. Kasi, yun ang habol natin. Makasingit sa presyo. Mm-mm. Okay. Sige, good move. Tama po yung move. Basta tama yung information na nakuha mo. Opo, sir. Oo. Magkano ini-expect mo? Dan, na return nito. Mahirap po muna pero Mm.
Mahirap po muna magsabi sir hanggat di po nakikita yung bunga eh. Bunga. Tsaka yung hanggat di po nahawakan yung pera. Correct, Kasi marami pong risk. Kasi hanggat hindi binibili ng buyer, Opo. posibleng may mangyari. Opo. Kaya hindi ka Totoo po yan. So, ang ginagawa nila dito, Dan, Nagkiklip po sila sir nagkiklip ng na sila. vine. Okay. Yung ginagawa po doon sir. Pakita nga natin, Justin. Tingnan mo nga sila. Anong ginagawa nila habang nagkikwentuhan kami. So yung Dan, yung cultural management, hindi mo masyadong inintindi kasi yung mga nakuha mong tao na magtatrabaho, alam na nila yan. Mali po. Ganito po kasi sir. Ah, sa pagtatrabaho po sir, kabisado na po nila. Okay. Isa po sa dahilan sir kung bakit bumagsak. Napansin ko po yung nakasanayan nila na pag-aalaga. So binago mo yan? Yun po yung binago ko. Sabi ko po nung minute ko sila, Oh, pagdating sa pest and disease management, ako po ang masusunod. okay. Kaya po kami nagkasundo kasi gusto ko, irespeto ko pagdating sa ganun. Ang sinabi ko po sa kanila, sa labor, sila na po, hindi ko sila papakilaman dahil trabaho. Diskarte naman. nila. Paano nila May gagawin? experience po sila doon. Oo. Pero sa pest and disease management na ni-research ko habang nasa abroad po ako, Oo. yun yung i-apply ko po dito. Oh, ba't umalis kayo, kuya? Tapos na? Naubos na daw Naubos po na yung yun. clip. Sinong kukuha? Pwedeng may kumuha ng clip. Tuloy lang natin. Oo, isa Habang lang, nagsushoot. isa na lang. Isa lang. Hintayin na lang dito. Muna. Oh. Okay. So, ang number one na problem nila, management ng Yes, pests yes, and yes. diseases. Sa matagal na Yun ang panahon- hindi nila alam. Opo, sa Yun matagal tama. ng panahon nila, nakasanayan po nila. Sa totoo lang, kaya po ako bumalik sa farming. Gusto kong itama yung mga mali po ng magsasaka. Okay. Kasi unang number one na mali ng magsasaka, kung ano yung nakasanayan. Paulit-ulit na ina-apply. Kumbaga po, kulang sa research. Hindi nila alam na mali. Opo. Hindi ganun. nila alam na mali. Kulang sa research po ang nangyayari. Halimbawa po, example na lang po, Mm. yung sa kabila po, ginamit na gamot is ganon. Yung isa naman pong katabi, gagayahin kung ano yung ginamit. Na hindi naman akma dun sa kailangan ng halaman, Nung halaman niya. Ang nangyayari po, nagkakagaya-gaya. Kung ano po ginamit ng isa, ginamit ng lahat. Mm-mm. Kahit hindi yun ang kailangan. Opo. Tapos kung ano nakasanayan, uulit-ulitin lang po. Hmm. Etong ang ginagawa dito, paglalagay ng clip, yung correct mo akong Opo, kung sir. mali yung observation ko. Yung nagtanim ka, 2 row, Opo. malapit sa kanal, Opo. yung 2 halaman. Opo. Tapos ngayon, kaya ka nagkiklip kasi papagapangin mo dito sa Sa kabila. gitna po. Dito sa gitna. Para magsalubong. Hanggang po dito sila. ba yan? Opo. Magsasalubong dito? Magsasalubong daw po sila. Oo. Kasi po dito, yung Yung kanal? kanal po, may tubig po yan. Pagka mag-irrigation, Oo. mabababad po sa tubig. Kaya ilalagay mo sa direction na to. Kita mo, Justin, Po, sir. nandito, linagyan niya na dito, oh. Tapos dyan sa kabila, linagay din papunta doon sa kabila. Opo. Tingnan mo doon sa dulo, yung hindi pa nila nakiklip. Punta mo, Justin, Opo. ang itsura. Ayan, oh, yung wala pang clip, Ay, meron na pala sa kabila. pumupunta yung vine sa kanal. So, ang ginagawa nila, linilipat nila yung direction papunta dito sa other side para yung kanal open. Grabe, yung klase yung mindset mo. Isip tuloy ako, yung pinuput up ko ng branch ko sa Makati. Hindi matapos-tapos. Kahit po si ng Sir isang Waldo, buwan. nagugulat din po. Oo. Sir, kasi bago, ganyan ang pinatanim. Mindset lang talaga, mindset. Tamang mindset na meron kang research. Yun po. Number one. Pinano ko yung mga active ingredients ng mga gamot. Oo. Tsaka kung para saan talaga. Bawat isang gamot, Kaya pag ako po umu-order, hindi po yung brand yung tinatanong ko eh. active ingredient. Yung active ingredients po. Mm-mm. Tama.
Nakasubscribe ka ba? Opo. Sir, anong pangalan ng YouTube na ano? Agribusiness. Ito po. Agribusiness. Mamaya ka mapanood. Buti naisipan mo na tawagan ako. Nakaplano din po yun, sir. Plinano mo rin yun? Opo, nung nasa upload pa din po ako, nakaplano na din po ito, sir. Kaya lang, bago ko po kayo tawagan, gusto ko may mapapakita May na. makikita muna. Opo. Kasi lahat po talaga ng ginawa ko dito, nakaplano. Oo. Doon pa lang. Galing. Ang galing mo. Ilang taong ka lang? 28 po, sir. 20. Wow. Yung level ng maturity ni Dan, iba. Ibang klase. For a 28 years old, magdesisyon ng ganito, kalaking decision. 'Di ba, sir? No? Oh, sir. Hirap 'yun, 'di ba? Yung mga baguhan talagang dapat isa, dalawang hektarya muna talaga. Ayan na. So ito na yung clip. Ayan po. Justin, pakita mo ang ginagawa niya. Tabi-tabi na kayo dito. Tabi-tabi Dito na kayo. Yun. So yan kanina yung mga hinihiwa-hiwa nila doon sa kubo. Opo, sir. Oh. Iwasan mo mga kapakli. Ayan. Wala. Parang mas maganda doon sa kabila. At sige, tignan Kasi natin. sa Lipat kabila, tayo doon, tayo- yung malago. Nakailang try ka dan na tumawag sa akin? Parang isang beses lang. Isang beses lang, nakontak Opo, mo kagad nakontak ako. ko po Swerte nito, no? Nag-message po muna ako sa Facebook page nyo. Oo. Tapos, binigay po yung number nyo. Okay. Yung daughter ko kasi nagmamanage noon. Opo. Yung Facebook. Sabihin mo yung pinaka-main na. Ayan. Yan, inikot. At tutusogin. Ayan, makikita na kayo sa YouTube, ha? Pakita yung mukha nyo para makilala kayo. Ay, baka hindi naman manood sa mga YouTube, sir, kapag nakita yung mukha namin. Ito ang pinaka-main. Matalabaho po, no? Mm, Pabusisi. ganun talaga eh. Kung gusto mo talaga kumita. Hindi kasi, pag pinabayaan mo yan, hindi ka rin kikita eh. Opo. Balikan natin, Dan, yung sinabi mo na pag bumibili ka ng chemicals, tinitignan mo yung active ingredients. Opo. Okay, hindi yung brand. Hindi po. Okay, ano ba ang, doon na lang tayo sa basic. Huwag na nating i-complicate. Ano ang number 1 na chemical na kailangan mo dito sa Sweet melon po. sweet melon? Okay. Ano ang number 1 na wag wala sa farm? Fungicide po talaga, sir. Tsaka yung insecticide po, kasi ang inaano ko po sa insecticide, yung mode of action. Okay. Ano ang mode of action na kailangan mo? Kailangan po iba-ibahin po yung mode of action ng gamot. Depende sa stage or depende sa kung kailan ka nag-apply? Depende po, sir, sa ano po, yung sa insekto. Sa insekto? Opo. Tapos po, hindi mo siya uulit-ulitin. Oo. So, ang number 1 na step mo, okay, alimbawa, itong age na to, 30 days. Itong 30 days, alamin mo ano yung insekto nung nandyan, nung 30 days siya. Ganun ba? So, bago pa po yung, ang ginagamit ko po dito, sir, ang ginagawa ko po dito, sir, prevention. Okay. Kahit po yung wala akong nakikitang insekto, nag-i-spray pa din po ako. Ini-spray mo na. Opo. Kaya hindi po makalapit yung insekto dito, sir. Kasi, yung gamot po nasa dahon na. Okay. So, iba rin yung thinking mo. Ang Kasi yung ginagamit iba, ko po sabi ng dito, iba, systemic. Full systemic po. oo. Kasi, yung contact po, sir, na insecticide, tsaka fungicide, yung contact po, kung alin lang yung matatamaan nyo, yun lang po yung Yun lang mamamatay. ang mamamatay. Oo. Sa systemic po, sir, kahit hindi nyo siya matamaan, kapag kumain siya, dumikit siya sa dahon, mamamatay, Mamamatay po siya. siya. Kasi Yung systemic po kasi kakalat siya sa buong halaman. andun sa halaman yung Opo. gamot. Okay. So,
Iba rin yung ano mo, yung paniniwala mo. Kasi yung iba, sabi nila, ay mag-i-spray ka Sa lang gabi. kung meron kang may manifestation ng insect. Opo. Sa'yo, iba. Iba po. Okay. Bakit? Kasi po Bakit sir, ganun ang kapag paniniwala mo? nakakita ka na ng manifestation, baka malala na po yan eh. Tsaka, kapag ang systemic po kasi, kapag ginamit prevention po yan. Mm. 3 po kasi ang trabaho ng systemic insecticide. Okay. Prevention, tsaka protection, tsaka po curative. Mm. Nandun na lahat. Pati po sa fungicide. Okay. Hindi kagaya po nung contact na kung alin lang yung matamaan nyo, yun lang po yung mamamatay. Oh. Oo nga, systemic. Okay, systemic ang ginamit mo. Pero, gumamit ka ng systemic, kahit yung time na wala ka pang nakikitang manifestation ng insekto. Opo. May ano kasi medyo kakontra sa iba na tinuturo. Totoo Anong po yun. masasabi mo doon? Kailangan po talaga ng research. Yung wag po ano yung nakasanayan. Baguhin na po natin, bilang magsasaka, baguhin na po natin yung paniniwala na nakasanayan, na paulit-ulit na ginagawa. Kasi ang insekto, nai-immune na po yan. Oh. Parang hindi na po pinapansin yung mga gamot. Dahil ulit-ulit na lang po ginagamit. So, nag-introduce ka na bagong gamot. Iniiba-iba ko po yung gamot, sir. Para mahilo sila. Yung, kapag po ginamit ko po ngayon, sa susunod na application, hindi ko na siya gagamitin. Sa third application, iba na naman po. Para hindi nagkakaroon ng resistant. Ano yun? Sa buong taniman yon yung 20 hectares? Itong chemical na to. Next week or 2 weeks Iba na after, naman po. ibang chemical. Iba na Pero naman yung po. buong 20 hectares yon. Opo. Okay. Dito po kasi unang sakit po talaga ng melon din po, yung fungus. Fungus. Fungicide ka. Opo. Ganun po. din, systemic din. din po. Okay. Kasi yung mga contact na tinatawag na contact fungicide, kapag po siya umulan, iwawash off din yun. Hindi kagaya ng systemic na kahit po umulan, andyan siya sa halaman. Sige, puntahan natin yung ano, yung isang stage, yung nagla-land prep sila, nagma-mulching sila. Opo. So ngayon po, ang makikita natin dito, mulching. So pakita nila. Justin, sundan mo nga sila. Pasyo, Albo. Okay, ilang tao ang nagtatrabaho dito sa mulching? Yan yung mga grupo po na yan. Mm. Paiba-iba din po kasi lahat naman po sila sanay. Mm. Kaya lang hinahati-hati, dinistribute ko po. Mm. May nagpa-plastic mulch, meron nagtatanim, meron nag-ayos ng pang-clip. So lahat sila expert, alam nila yung gagawin. Opo, lahat Tapos sila. ina-assign mo na lang saan sila mapupunta. Para mabilis po. Naka-distribute, hindi lang sa isang ano. Ah. Yan, plus na po yan. Kasama na po yung sa area 2. Sa ito. Magkano sa Ano po, ginawa ko po dyan, porsyentuhan sir. Para mas sipagin po sila. Yung hati kami sa kita. Kasi kapag po yung araw, hindi mo makikita yung malasakit sa halaman. Kasi bayad na siya. Opo. Kaya kailangan nyo po yung Ano, bago rin ulit na ano yan? sistema. Hindi po, yun po talaga proseso. Okay. Yung sistema po talaga sa paghahalaman. Sa melon pa po. Okay. Kasi matagal na po nilang trabaho yan eh. Ganyan din po sistema sa kanila. Kasi hindi po sila papayag na ng angawan. Kasi makikita sa Ayaw na nila. Manakikita. Sa pagwan. Opo, Sa watermelon. Melon. Melon. Po, sir. Ma'am, yung isang hektarya daw po sir. Pagka tinamaan, yung isang hektarya. Kulang ko lang daw po ano. Isang milyon. Sa hektarya. Totoo yan. 1,000. Na hindi kikitain sa palay. Eh, palay nga, 15 lang. Pinakamataas na hektarya. 25 mil. Oh.